highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, that is here, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, yes, Lord. If you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing a song forever, amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear people sing, Lord. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You always will sing, holy to the King of Kings, yes, Lord. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa umaga na ito. Salamat Ama sa iyong banal na Espiritu na lagi namin kasama. Salamat Panginoon sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong banal na presensya sa umaga na ito. Salamat sa buhay ng iyong music team, mga musician, projector, usher ministry, all the coordinators, O Father God. Music team lahat Panginoon, simula umaga hanggang hapon, maging ang iyong tambourine dancers. At Lord, maging Panginoon ang iyong lingkod na gagamitin Panginoon. Patuloy Ama na we claim, O Lord, ang iyong banal na Espiritu. At salamat po Panginoon sa tagumpay, for we believe Lord that it is not by might nor by power but by your Holy Spirit.
Father God in heaven, once again, continue, Ama, to anoint my lips, O Father God, and prepare the hearts of your people. At yan mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng buhay, magkaroon, Panginoon, ng rema, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak. Patuloy, Ama, na let your divine impartation, O Father God, be imparted, Panginoon, sa iyong mga anak. Gawin na rin, Panginoon, anointing. Let your anointing flow, O Father God, from the crown of my head to the sole of my feet. And thank you, Lord, for the victory. We claim, Lord, victory since this morning until afternoon, O Father God. And we give you back, Lord, all the glory, praises, and adoration in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And everybody says aloud, Amen. Amen. Buksan ninyo ang inyong Biblia sa 1 Timothy chapter 1, verse 2, 20. Sige, why you are here. I believe that God wants to, Tagalog pala tayo, nag-English. Ako naniniwala na ang Panginoon ay merong gagawin sa umaga na ito. Amen? Ayan. Nasa is ko kasi kanina ang ating bisita, English is spoken dollar, mamaya simula alauna hanggang simula alauna 11 hanggang hapon si Dr. Paul Sili. So ang ating topic ngayon ay ating papamagatang Gospel Foundation or ilagay natin the guarding the gospel. No, kaso tayo dito mga ng Panginoon, we need to guard ang ating guarding the gospel, no? Marami kasi mga bula ang propeta na naglipa na, no? There's a lot of false prophet na naglipa na sa iba't ibang parte ng mundo. So dito ang ating introduction, the Apostle Paul writes to Timothy, his son, in the ministry, to encourage him in his ministry and to provide guidance. On how to lead the church. In 1 Timothy, sabi ni Paul emphasized the importance of guarding the gospel and living a life that reflects the truth of Scriptures. Nagre-reflect the truth of the Scriptures kasi marami kasi nagpapahayag ng salita ng Panginoon. They are nagko-quote sila ng verse wrong quoting, no? Mali ang pagko-quote, kaya we must be very careful in listening to the Word of God. No, meron tayong 5 points. Alam ba yun na si Timothy ay isa sa anak ni Paul. At si Timothy, ang gusto ni Paul sa kanyang anak na si Timothy ay makasunod ng naayon sa kalooban ng Panginoon. At ito ay talagang tinetrain niya na maging talagang a man of God na mayroong takot sa ating Panginoon. So dapat din tayo rito na tayo ay disipulo ng ating pastor na we need to be a man and woman of God with fear, na meron tayong takot sa Panginoon. No, kasi kung tayo merong fear, the divine wisdom will overflow sa ating mga buhay. No? Kung meron the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy is understanding. Kaya nga, holy forever. Amen? So pagka tayo merong fear sa ating Panginoon, no, ay sigurado there will be an overflowing divine wisdom that comes from the Lord. Pero pagka ang ating puso, ang ating dila, at ang ating isipan ay marurumi, katulad din ng prayer ni Nanay Flo, we must have a pure heart. Pagka kasi tayo ay merong pure heart, sigurado ang lalabas sa ating bibig ay malilinis. At ang namumuna sa ating bibigyan kasi nanggagaling sa iniisip natin, napupunta sa ating isip, lumalabas sa ating bibig. So we need to guard our heart. Amen? We need to guard our heart. At pagka kasi tayo merong pure heart, no? Kahit may nakita mo, still you are not, hindi mo iisipin yung karumihan. Ay yung iisipin, malinis pa rin. Bakit? Malinis yung nasa puso mo eh. What is out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So pagka lumalabas sa ating bibig ay madudumi, yun yung laman ng ating puso. Are you there with me? Pero pagka ang lumalabas sa ating bibig ay maayos, magagandang katulad ninyo na nagre-reflect ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, ay malinis ang ating mga puso. Pero pagka marumi ang lumalabas sa ating bibig, marumi ang ating puso, magre-reflect siya. There will be manifestation na makikita outside. Meron naman na magandang panlabas, bulok naman ang loob. Oh? So we cannot judge the book by its cover. Sino ba itong pastor, isa sa ating World Vision Academy na meron daw isang pastor daw na lagi daw na nakaparong Tagalog, no? Pero kababarong Tagalog niya ay ang dami ng mga ginagawang kalokohan.
So, yung outside appearance niya, ang ganda-ganda, pero bulok pala ang kanyang loob. Dapat tayo, maganda ang panlabas, maganda rin ang ating loob. Amen. So, hindi lang yung ating panlabas na makikita na maganda. Dapat kinakailangan maganda rin ang ating puso. Ano man ang ating suot, ano man ang ating kinakailangan, ay maganda ang ating puso sa lahat. Kasi hindi natin ma-judge ang tao sa ating nakikita, hindi natin ma-judge ang tao dahil sa aming pandapala, sa ating mga isinusuot. No, we cannot judge them. Ang Panginoon lang ang makakapag-judge sa lahat ng meron tayo. Amen. Are you there with me? Palakpakan ng inyong mga sarili. At ayan, at itong si Pablo ay talagang tinetry niya talaga si Paul para ito ay makalakad talaga ng naaayon sa Panginoon. Maging si Elijah at si Elisha, di ba? Talagang mayroong training. So, kinakailangan, meron tayong talagang nagme-mentor sa ating mentor na maganda ang puso, na maganda ang motibo. Amen? So, dito ay meron tayong mga tatlong bagay. Meron tayong 3 points. Meron tayong 3 key points dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Number 1, the God's power. No, the God's power. Paul reminds Timothy of the gospel power and his own experience of being transformed by Christ. Alam ba yung si Paul, ito ay blaspheming. No? Ito yung number 1 mamamatay ng mga believer. Talaga namang he is so blaspheme, no? Hindi talaga naniniwala siya. Pero ang same kakilala sa ating Panginoon Yesu Cristo na bago ang kanyang buhay. Sa isang pag-preach ni Paul ay talagang libo-libo ang mga naaakay niya sa Panginoon. Bakit? Kasi God used him boldly and mightily. At nang siya ay ma-transform, nang siya ay ma-transform talaga yung kanyang dedication, yung kanyang dedicated na maglingkod sa ating Panginoon to preach the gospel, talagang every preach niya ay libo-libo ang naaakay niya sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Talaga naman, alam niyo kasi, tayong mga Kristiyano, ay minsan nakaka-bless yung makikita natin na may mga church na ang lalaki. Ang nakikita ko kasi doon, they are helping each other. They have unity, helping each other. Pero pagka ang church diyan, ako dito lang ako sa 11, dito lang ako sa 3, dito lang ako sa there is a crowd mentality. Why? Bakit ba ang mga church ay naglalaking? Because they are helping each other. Walang nakakatulong doon sa weekdays. If you have time, help. Huwag mong sabihin, dito lang ako. Pupunta ngayong member doon, ayaw mong payagan. No. If you love the church, if you are here to serve God, you are not here to please people. No? If you must be here with the mindset that you are here to please God, not to please men. But if you are here to please men, ganun lang ang iyong gagawin. Ganun lang. Crab mentality. Huwag nang pumunta doon. Dito ka lang. No? Pero pagka ikaw talaga gusto mo maglingkod, if you want to help, at makikita ng mga tao, the love that comes from God will overflow. Mag-overflow iyon at doon lalaki ang ating simbahan. We must not have crab mentality. We need to help each other. Nabibres nga ako na Larry, hindi sila nag-iisip na, ilan lang kami, no? So we need to help each other. Yung iba, dito ka lang. Wala akong karapatan na malis o tumulong sa dito ka lang. No, we must help. Kinakailangan maging open tayo. Pagka tayo ay nagtutulungan sa bawat isa, ay sigurado ang mga kaluluwa darating at darating. No, huwag tayong lumakad na tayo ang katitisuran. Hayaan natin na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay makita sa atin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay madama sa atin. Pag yan ang nakita, sigurado, no? Sasama na lang sila sa atin. Palakpakan niyo ang Panginoon. Are you there with me? Amen. Amen? So, huwag tayo yung masungit, huwag tayo yung gano'n, ha? Kasi talaga naman, ay biro mo, sasabihin, Kristiyano ka na, born again ka na, pero ang sungit-sungit, no? Natitisod pa. So, dapat hindi gano'n. Dapat hindi gano'n tayo. So, kay Paul, sabi nga sa Romans, no, 12, be transformed by the renewing of your mind. No? Kinakailangan tayo ma-transform na kinakailangan malinis na o mabago ng ating puso't isipan. Ang salita ng Panginoon kasi iyan ang nagbabago sa atin. When you hear the word of God, faith comes from hearing and hearing the word of God. No, yan yung magta-transform. Bakit ba ayaw mag-transform? Kasi gusto mo sarili mo. Nakuha ninyo yun? Let it be, let it go, let it go.
And we have freedom. In the presence of the Lord, there is freedom. No, there is freedom. So pagka ikaw naglilingkod sa Panginoon, let it go. Ibigay mo na yan lang lahat sa Panginoon. Basta ngayon, focus your eyes in serving the Lord. Amen? Focus your eyes in serving the Lord. And when you hear, kasi ang danda, nariyan, nakaupo na, may mga title na, no? Eh talaga naman, ang mga member ang natitikso. Diba? So tayo, kinakailangan tayo, let there be the manifestation. Makita ang manifestation ng banal na Espiritu sa atin. Makita ang bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ano ba yun? Love, peace, joy, gentleness. Pinakalas yung discipline. Self-control, no? Kasi bakit yung self-control? Because you are controlled by the Holy Spirit, no? Pero if you don't have self-control, you are controlled by yourself, no? So, number 1 key point, balik tayo doon. Ano yung key point natin? Gospel power. Ano ang ating key point number 1? The gospel power. No? Ating Panginoon Hesus Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Hindi siya bumaba para sa mga rights, bumaba siya para sa makakasalanan. No? Kaya tayo ay narito, it is because of the love of the Father sa atin. Number 2 key point. And we must always remember that we need to be a lightning beacon. No? God came to save sinners, the gospel. The gospel is not meant to save the righteous. He came to save the lost. Kaya nga tayo narito kasi bumaba siya para sa ating mga makakasalanan. And praise the Lord, narito tayo at tayo ay ligtas na. At patuloy nating alagaan. Sabi ni Pablo, work out with your salvation with tremble and fear. No? Number 2 key point, the importance of sound doctrine. Ito na, the importance of sound doctrines. Ang sabi dito, Paul warns Timothy about the dangers. Binigyan ng warning ni Pablo si Timothy about the dangers of false teaching. Of false teaching and the importance of adhering to sound doctrine. No? Ang sabi dito, 1 Timothy chapter 1, verse 3 to 7, and 18 to 20, ang sabi, there are many false teachers, the blaspheme. They believe in God but not believe in Jesus. They believe in Jesus but they are not believe in the Holy Spirit. They believe in God the Father but hindi sila nakikinig hindi sila naniniwala na mayroong Holy Spirit. Naniniwala sila na mayroong Jesus, hindi sila naniniwala na mayroong Ama. So they are blaspheming the Word of God. Pero tayo na narito na, we believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? Amen. So tayo dito, we must be aware sa ating mga napapakinggan, mga salita ng Panginoon. Kinakailangan, naroon talaga, they are one in the Spirit, one in vision, one in goal. No? Kaya tayong mga narito, dapat meron din tayong one mind, one spirit, one love, one faith. Eh baka mamaya tayo nakasakay sa bangka, ano? Yung isa nagsasagwang pasulong, yung isa paatras. Kaya hindi natin mararating ang ating patutunguhan kasi yung isa, yung kaya pagano'n siya, yung naman isa pagano'n, sige nga, nakasakay ka sa bangka, ano ang mangyayari? Purong solo, ano? Kasi yung isa pasulong, yung isa pa-backward. So, kinakailangan meron tayong vision. Meron tayong one vision, one mind. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, ang ating banal na Espiritu at ang Panginoon Kristo, meron lang isa silang goal, meron silang vision na isa lang. Ang kanilang vision ay isa lang because they are one. So pagka ikaw ay mayroong vision ng church, tapos ay pasulungan, yun naman ay pa-backward, tapos yung isa, wala talagang mangyayari sa atin. So kinakailangan we have one vision. Ano ba ang vision na bigay sa'yo ng Panginoon? Whatever vision na bigay sa'yo ng Panginoon, sabi sa haba ko, for the vision is yet for an appointed time. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it because it will surely come. It will not tarry. Ang 1,000 days ay 1 day lang sa ating Panginoon. Maaaring ikaw ay nananalangin ng bahay at lupa. 20 years nang hindi dumadating, biglang may nagregalo sa iyo ngayong araw na to. Kaya nga sinasabi, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa ating Panginoon. Do you believe that? Biblical yun. No? Amen. So nananalangin ka kay Dudong. 20 years nang hindi dumadating, biglang dinala ng Panginoon.
Diba? So kaya nga sinabi, ang 1,000 years is only one day sa ating Panginoon. Meron ka bang panalangin? Pinapanalangin ngayon sa ating Panginoon. 30 years nang hindi sinasagot. Automatically, ngayon, pwede ibigay ng Panginoon if you believe sa ating Panginoon. Mangyayari at mangyayari because you are focusing your eyes sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So ano yung ating number 2? Sound doctrine. The importance of sound doctrine, no? Merong dalawang tao na nagtayo ng bahay sa Matthew. Yung isa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, kumbaga sa mga Kristiyano, dumating ang problema, dumating ang testing and trials, ay bumagsak ang bahay na yon. Bakit? Kasi itinayo sa ibabaw ng buhangin. Pero ang tao na nagtayo sa ibabaw ng bato ng mga Kristiyano na nakikinig at isa nila sa pamuhay ang salita ng Panginoon. Dumating ang bagyo, dumating ang testing, dumating ang trials, hindi nawasak ang bahay. Bakit? Kasi nakatayo sa ibabaw ng batuhan. Ganon din tayong mga Kristiyano na if we walk according to the righteousness of the Lord, we are not gonna be shaken. Dumating ang bagyo, dumating ang trial, you are still there. Nariyan ka pa rin nakatayo. Bakit? Kasi alam mo, ang pangako ng ating Panginoon na greatest is you is in you than the one who is in the world. Amen. Mas malaki ang ating Diyos kaysa Panginoon ng mundo. No, mas malaki ang ating Panginoon. Ano man kagabundok man ang ating problema, kaya nating tahakin. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, He will make a way when there seems to be no way. And the things which are impossible with men are possible sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, ang Panginoon ay pag kumilos siya, ma-amaze ka. Maaring ang iyong anak ay iba na ang landasin, malalaglag na sa bangin sa bangin. Pero hindi huli ang lahat. Pag ikaw ay nanalangin, both party ay nananalangin, hindi siya malalaglag. Sabi nga ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit hindi natatakot si David? Kahit siya ay nasa tagiliran ng bangin, bakit alam niya na ang rod and staff ng ating Panginoon ay laging nakasubaybay sa kanya? Na ang presensya ng Panginoon, ang Panginoon ay laging nasa kanyang kanang kamay. Bakit? Nakakasigurado siya dahil alam niya na siya ay lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No? Sabi niya, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Kinukomport siya ng ating Panginoon. Kaya pagka ito ay nalilis ng landasin, naroon yung tapik, naroon yung staff, naroon yung rod ng ating Panginoon na anak, huwag diyan, dito ka. Amen? Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. So yung lahat, we must be a hearer and not just only. We must be a doer and not just only a hearer of the Word of God. We need to reflect ang ating sarili sa salita ng Panginoon. If we reflect ang sarili natin sa salita ng Panginoon, dahil naroon ang pagkilos natin, naroon yung ikaw ay maliliwalang. Sasabihin sa iyong sarili, ay oo nga pala, mali nga pala ito, dito ako sa tama. Amen? And when you have a pure heart, hindi ka mag-iisip ng karumihan. Are you there with me? So pure heart, sabi nga that pure hearts, that's what I long for. A heart that follow hearts after thee. Bakit ba sinasabi ni David yun? Yung word, no? A heart that follow heart after thee. A heart that hides your word. Merong kasing, ang dapat ang ating kasing puso ay merong mga word of God na naka-store sa ating puso. Kaya nga ang kanta ni David, a heart that hides your word, so that sin will not come in. Pagka ang word of God nasa ating puso, ang kasalanan ay hindi papasok sa ating puso. Bakit? Merong salita ng Panginoon na ka-store up sa ating puso na siyang magkukonvict sa iyo, anak, huwag mong gawin yan. Anak, huwag kang mag-gossip. Anak, huwag kang gumawa ng masama. Ang gawin mo, anak, ay mabuti. At hindi ka makakagawa ng masama. Bakit? Puno ang iyong puno ang iyong puso ng salita ng Panginoon na siyang lalabas sa iyong bibig. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang lumalabas sa iyong bibig, ikaw yon.
Pag ikaw ay chismosa, ay nalagay sa iyong puso. Lalabas siya sa iyong bibig. Kung gusto mo i-chika ang iyong katabi, takot. Eh, hirap na ako, takot. Paano? Kahit ng basura. Tapos ang gagawin, yun ang ipapasok mo sa iyong bibig. Gusto ba niyong may manok? O agila? Ang agila, alam yung agila, pupunta yan sa dagat. Ang kanyang kakainin, yung mga buhay na isda. Are you there with me? Gusto niyo maging manok o agila? Agila! Huwag kayong magiging manok na nabuhukay ng mga basura. No? Mga basura ang kanyang tinutuka at kinakain. Kaya lumalabas sa bibig, basura din. Chismosa, chismis. No? So tayo mga anak ng agila, we need to soar like an eagle. Ikaw ay agila. Sabi sa iyong katabi, agila ka! Agila ka. Amen. Palakpakan Agila natin ka. ang mga buhay ng bawat isa. Hallelujah. Are you there with me? Amen. Amen. Palakpakan niyo muli ang ating Panginoon. Ano yung number 2? 2 points, 2 3 points. The importance of sound doctrine. Kinakailangan tayong mga anak ng Panginoon. Sabi nga ni Paul, we must be rooted and grounded in love. If we are rooted and grounded, if our heart is stored, ang salita ng Panginoon naka-store sa ating puso, sigurado magiging rooted tayo, magiging grounded tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. At pag tayo rooted and grounded in love, yung pag-ibig na iyon ang siyang mananalitan at siyang ipapadama sa iyong kapwa. Amen? Nakita mo nagkakasala, huwag mo siya may chismis. Mahalin mo siya. Kapatid, tama ba ang aking nakita? Ipanalangin mo. Kasi we cannot judge the book by its cover. No? Kahit na anong ganda niya ng ating mga kasuotan, puso pa rin. Amen? Sige, palakpakan niyo ang mga sarili mo. Yan ang important na kailangan we need to be solid in love. We need to be solid in our faith. We need to be solid in our patience, no? Hindi tayong fake na lingkod ng Panginoon, hindi tayong false prophet. Tayo ay tunay na lingkod ng Panginoon na patuloy na magpapagamit sa ating Panginoon dahil alam natin ang ating Panginoon Diyos ay buhay. We are not here to please men but to please God. If you are here to please God, sigurado, hindi ka gagawa ng ikasasama ng iyong kapwa. Because why? You put God first and you focus your eyes to the King of Kings, the author and the finisher of our faith. Are you there with me? Amen. Palakpakan mo ang inyong mga sarili. So yung ating number 2 key points, number 3 key points. The rule of faith and a good conscience. Eto. Ano ba yung sinasabing conscience? No? What is conscience? Example. No? The feeling that you know and should do what is right and should avoid doing what is wrong. Gusto ba yung kayo makonsensya sa mabuti or sa masama? Anong gusto mong makonsensya? Mabuti or masama? I have guilty conscience for spending so little time with my kids. Ako ay nakokonsensya sa paggawa at pagchichismis ng aking kapwa. Ako ay nakokonsensya kasi hindi ako umattend ng gawain ng Panginoon. Ako ay nakokonsensya kasi ang nangusap ang banal na Espiritu na i-bless ko siya. Ano ang gusto nyo? Ang konsensya na mabuti o konsensya na masama? Ano ang gusto nyo? Good or bad conscience? Good. Palakpakan nyo ang ating Panginoon. So it's better to have good conscience. Amen? Kasi pagka good conscience, sigurado, you are on the right track. Sabi mo sa katabi, you are on the right track. Amen. So doon na tayo sa number 3. Number 3. Hanggang number 3. 3 ano lang, nakikinig talaga kayo. No? 3 ano lang tayo, hindi pa tayo sa explanation kasi dito. The rule of faith and good conscience, sabi nga ni Pablo, Paul highlights the importance of faith and good conscience in ministry, citing in his own experience, sabi nga sa kay Timothy. Ang sabi dito sa verse, ang sabi dito sa verse 20, punta tayo sa verse 20.
Tagalogin ko. Nasa mga ito ay si Jimenyo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. English na, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may be learned not to be blasphemed. Kinakailangan pala, pagka talagang matigas ang mga ulo, ibigay mo lang siya kay Satanas para hindi siya matutong mag-blaspheme. No? Hindi naman sinasabi talaga ikaw ay ano na ni Satanas, ang ano para maligtas ang iyong kaluluwa. Amen? So ang alam mo, ang ating kasing Panginoon, mahal niya tayo. Ang sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Punta tayo sa 17, for God did not come to condemn the world, but to save. No? Hindi niya kinokondemn ang mundo. Hindi niya kinokondemn tayong mga makasalanan. But cause ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Amen? So, ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Mahal niya tayo, dinidisiplina tayo ng ating Panginoon kasi mahal niya tayo. So, yun. Kaya na kailangan, we need to be rooted and grounded at we need to walk according to the righteousness of God, because if we walk according to the righteousness, you don't need to be shaken. You don't need to be struggle. No? So ang ating conclusion as we reflect on 1 Timothy, may be encouraged to guard the gospel, lives reflecting its truths, and pursue faith and a good conscience. May God empower us to do so. Hallelujah. Palampahan natin ang buhay ng Panginoon. Tumayo ang lahat. I love you call the music team. Hallelujah.